Magandang araw po sa ating lahat at welcome muli sa ating pong programang Let's Talk. At ngayong araw ay tayo ay ah, mabibless na naman ng isang episode ng kapaki-pakinabang na usapan na may kinalaman sa mga programa ng Tel Aviv International Church at ITIAC Ministry. Ang ngayong araw na ito ay tayo ay may mga espesyal na pag-uusapan, espesyal na mga guest at tayo ay mabibless ng mga impormasyon na kung saan ay magpo-promote ng isang programa na naman, bagong-bagong programa ng ITIAC Ministry o ng Tel Aviv International Seventh-day Adventist Church na may pamagat na Healthy and Friendly Kitchen. So, bago tayo magpatuloy doon sa ating programa, nais kong ipakilala sa inyo ang ating mga espesyal na mga panauhin ngayong araw. At ito ay ang ating tatlong magagandang mga manager at leader ng ating church, ng Tel Aviv International Church, at sila rin ang mga nangunguna sa programang ito. Sisimulan ko sa aking nasa malapit sa kanan. Pwede mo bang i-introduce ang iyong sarili? Isang magandang araw sa inyo, kapatid Riel, at sa ating mga kasamahan dito. Ako po si Sister Lani Por Lucas, isa sa mga elder ng Tel Aviv International Seventh-day Adventist Church. And ako po isa sa mga manager ng ating pong programang Healthy and Friendly Kitchen. And isang magandang araw po sa ating lahat. Ako naman si Tricia May de la Cruz. Ako ay naatasan sa programang ito na sa program na kung ano yung magaganap sa ating Healthy and Friendly Kitchen. Ako naman po ay si Sister Joy Rojo at magandang araw sa ating lahat. At isa din po ako na elder dito sa Seventh-day Adventist Church ng Israel. At ako din po ay isang kasama ng ating isang manager na si Elder Lani na sa Healthy and Friendly Kitchen. Ayan. So, Healthy and Friendly Kitchen, very straightforward na pangalan ng programa. At ano ba itong Healthy and Friendly Kitchen na ito? Tungkol sa ano ito? Itong Healthy and Friendly Kitchen? I will give the opportunity sa ating isang manager dito. Okay. So, ang ating main goal for the Healthy and Friendly Kitchen is to i-reach out po natin sa ating mga kapatiran, sa ating community, ang patungkol po sa ating mga healthy foods at ganun din po sa yung so we can have also this communication at isa din po yung magkakaroon po tayo ng gatherings once a month to grow our relationship and also for our spiritual life. So, ito ay once a month na event. So, yun ay dito sa Dito church. po sa ating church. Sa Levinsky 69. 69. Ano po? Levinsky 69. So, saan ito nagsimula? Kailan ito nagsimula? At ano yung kwento behind dun sa pagbubuo ng programang ito? At yung history ng programang ito? At papaano ito nagsimula at naging isang programa? Sa aking pagkaalala, it was 2019 noong nakauwi na nga actually yung mga kasamahan namin doon na sila Sister Joanne, si Brother Alvin, yan. But as far as I know, kasama ka din doon. Ayan. So nagsimula siya noong 2019. Actually, more on in-reach siya noon. Ang ating target noon ay yung mga member ng church. Oo, yung una noong 2019. So mayroon tayong yung healthy mga healthy na mga menu. Ang nun, may mga nagluluto, ipipresent nila, i-demo nila how to cook that very vegetarian food. Meron tayong mga presenter
At the same time, after that, we have the opportunity to eat that food na kanilang niluto. And after nun, meron tayong kasamang mga tips like tinuruan tayo noon na how to do mga easy massage tips. Kasi nga dito 'di ba madaming mga yung sakit-sakit sa likod, Kasi ganyan. Stress, yan, nabubuhat sa mga alaga. And the following mga session natin, mayroon namang mga about how to manage depression. So iba-iba siya. Mga ano ba, mga special lecture na pwede kapakipakinabang para sa ating pangkalusugan, sa ating social life, at the same time sa ating pakikipagkapwa. So yun yung pasimula na naalala ko na hanggang sa medyo natigil kasi doon sa pandemic. So ano siya. But once again, so mayroon tayong opportunity ituloy yan. At ngayon naman, ang kagandahan, hindi lang yung In-reach. Yes, hindi lang yung mga members natin yung i-reach out. Oo. Lahat ng kababayan natin na nandito, maaring yung mga African o yung mga Pilipino na nandito sa Israel. So napakaganda pala, no? Being a church, ay ito yung parang ating mission, di ba? Parang naging mission gaya na sinabi ni Sister Joy na to reach out sa community, because we are not just pag sinabi kasi nating church, ang akala lang natin is just parang to worship lang and para mag-awitan lang, kantahan, and then mag-sermon, Bible study, like that. Pero ito ay very kumbaga ay panibagong approach. Hindi naman bago siya, but hindi siya yung conventional na approach sa pag-reach out sa community. At napakagandang programa ito nakikita. Ano yung mga programa na inihahanda ninyo dito sa Healthy and Friendly Kitchen, at bakit ito ay kailangang umattend ang ating mga kaibigan na mga nanonood? Ano yung mga inihanda ninyong mga pakulo, sabihin natin, na mga exciting na mga activities? Siyempre, Healthy and Friendly Kitchen, siyempre may pagkain, diba? Magluluto. Pero bukod doon, ano yung mga programa na inihanda ninyo na naaabangan ng ating mga kaibigan na a-attend doon sa Healthy and Friendly Kitchen na ito? Sister Trisha. Yan. Napakaganda na ating abangan ito dahil ang bawat departamento ng ating church ay talagang makakasama natin dito at maghahanda sila tulad ng magkakaroon tayo ng prayer booth. So kung kayo ay a-attend, hindi lamang yung inyong physical body ang mabubusog, pwede rin yung ating spiritual. So, andyan ang ating mga prayer warriors to pray for you kung kayo po ay may mga nais na isamang ipanalangin. At meron din tayong, while you are eating, ay makakapakinig din tayo ng mga awitin na talaga makakapag-uplift sa atin. Live yun? Yes, live yun. Na may mga singers tayo, yung ating mga kapatid na maghahanda ng kanilang mga awitin na yan. At pwede rin silang mag-request. Pwede po kayong mag-request na mga gusto nyo. Parang kantahin. live band. Live band. Diba? Kaya lang, mga Praise song. spiritual songs. Diba napakasarap pong habang kumakain ka, nakikinig ka ng mga awitin na talagang gaganahan ka pa doon sa masarap na pagkain na yung kinakain. Maririnig kaya namin ikaw doon? Gigitara pa siya. Sige. Katulad ng ating, di ba dati meron tayong yung This Is My Story, My Song na napapanood lang natin online. Ngayon ay live na natin na mapapanood, mapapakinggan. Doon sa mga hindi pa alam kung ano yung This Is My Story, This Is My Song, pag binisita niyo po yung aming Facebook page, Israel Tel Aviv International Seventh-day Adventist Church, tingnan niyo po doon, at nandun po yung aming mga live stream, yung ating mga videos, and yung mga testimonies, mga videos and testimonies, para maging updated po kayo sa mga
activities ng Tel Aviv International Seventh-day Adventist Church. And this is a very vibrant community, very kumbaga ay very divert, may iba't ibang mga lahi at very kumbaga makikita talaga natin yung pagmamahalan, yung pagkakapatiran. Ano po? If you want to see more of our activities in the church, you can visit our Facebook page. And Sister Trisha, yun lang ba? Mayroon pa ba? Meron pa po. Oh. Magkakaroon din tayo ng free vital signs checking. Mayroon tayong pwedeng i-check yung inyong mga blood pressure para malaman natin kung tumataas ba yan o bumababa. And yung ating mga pulse. And meron din tayo yung sa blood sugar checking. So, and consultation, we have also medical staff. Medical staff Mga nurses and doctors. Oo. So, actually, ang doktor natin dito in-house ay si Dr. Molo. Isa siyang resident doctor sa Wolfson. Isa siyang galing siya ng Zambia. Zambia. He's an African doctor, very intelligent doctor. And he's actually, I think, heart doctor? Heart surgeon. Yes. At kaya very interesting, and he is very knowledgeable in this kind of things. And syempre, tulad ni Sister Trisha, she's a nurse. At naparami nating nurse na mga kapatiran dito na pwedeng makatulong, 'di ba? So, ano pa, Sister Trisha, meron pa ba? How about yung mga tips and Lectures. Yes, we will have a lecture. So, ano naman, about saan naman yung mga lectures natin? Mga lifestyle, like yung budgeting. Napaka-importante nun, di ba? So, lalo na sa ating financial. financial. Lalo na sa ating mga OFW, napakatagal na nating tatrabaho, pero aminin po natin at hindi. Halos resibo lang. So, merong ng mga tips about sa lectures. So, yun ay kasama dun sa halimbawa ay bago kumain or after kumain, makakarinig tayo ng lectures. Ako rin, kailangan ko rin yan, no? Financial literacy. Yes. At sino yung ating mga magiging lecturers dyan? Baka naman ako rin lang o kung sino lang dyan. Ang magiging lecturer natin dyan, kung hindi ko Actually, si Pastor Julio Mendez. Actually, si Pastor Julio Mendez ay hindi lang siya graduate ng theology. Actually, he is a certified accountant. Yes. And yung experience, Yes, may diba? experience siya talaga. Talking of Pastor Julio Mendez, Pastor, we thank you ahead of time dahil alam namin na very busy si Pastor Julio. He is the treasurer of the Israel field, the Seventh-day Adventist, and he should be supposedly to retire this year, but I think maudlot dahil ma-extend, di ba? And yung experience, years of experience of Pastor Julio Mendez ay talagang makikita niya si Pastor Julio pagbunot niya ng kanyang busakay. Yung wallet, pero na nakabukod na pera. Plastic yan. Nakabukod yan lahat. At talagang very... At yung kanyang testimony ng buhay niya, ang kanyang mga anak talagang mga professionals na pag-aral niya. Doctor, may lawyer, diba? Nurse. Yes. Talagang mga successful. At talagang makikita natin na he is qualified na magturo about financial literacy. So, siyempre, yan ay yan ba ay mananatiling once a month lang o may balak kayo na ito ay paanuhin kung ito'y mag-i-in-demand? Halimbawa ay maraming mga kababayan natin magsasabi na bakit once a month lang? Of course, kapag nag-demand sila, why not? Actually, pwede din nating, actually yung asawa ni Pastor Julio Mendez, si Ma'am Mila Mendez, siya din po ay licensed na teacher. Yes, at magaling siya sa mag-lecture about doon sa marriage, at saka yung mga social life. Social development. Yes. Personality development. napakahalaga. Kasama din siya. Yes.
nakakatuwa. At saka si Ma'am Mila kapag nag-lecture siya, hindi nakakaantok. Yes, Very lively talaga. lively. Energetic. So Ma'am Mila, ikaw ay po dyan. Ayan. So, let's talk about the food. Masarap ba naman? Of course, healthy, friendly. Is it also tasty? Kasi ang isipan ng mga tao kapag yan ay healthy, ay Kitchen, maaaring hindi masarap kasi healthy. Di ba? Yun ang pagkakaano nila. Pero ito ay, of course, to magiging vegetarian. We are advocating plant-based and healthy diet. Ano po? Ano yung mga food na inyong ipiprepare? For example, for the first, kailan nga ang first, Yung first lunch nitong ating programang ito ay sa March 29. March 29 Yes. of this year. So, yan. So, March 29, 2024. Yes, this coming month. This coming month. Mhm. So, kailangan na natin magpa-register yung mga nanonood natin dyan. Kasi parang ang i-accommodate lang natin. May reservation siya. May reservation Yes. siya. Yes. Yes, may reservation. Okay. So, ako'y parang natatakam na kasi pag-uusapan na tatakot na tayo sa food. Pag-uusapan natin yung food. Ano yung mga naisip nyong mga theme dun sa mga sa food na ihahanda? Mhm. So actually, since the name of our program is healthy and Healthy. friendly, so alam ko na yung ating mga kababayan ay they like to, the food of Asian food. Yan. So yung unang namin, prefer namin na team is a Korean food. Yan. But still, vegetarian pa rin siya. So, Korean food, and then sa mga susunod, pwede din naman yung during that session, pwede namin silang kuhanan ng kanilang suggestion kung anong like Japanese food or Chinese food or Filipino food. Yan. European. Pwede sila, European. Diba? Yan. But this coming March 29, yung aming pong nakalagay doon sa aming programa na menu ay focus siya sa Korean food. Parang Korean food. masarap yan. Alam mo, hindi mo natatanong, sister. Ako ay nakarating ng Korea, talagang masasarap ang mga pagkain nila doon, lalo na yung mga noodles nila. At yan yung mga ihahanda natin this coming March 29. Di ba? Pag sinabing Korean, di mawawala yung kimchi. Yes. Di ba? Nakakagana naman talaga kapag yung kimchi, talagang pag hindi ko lang alam sa inyo, parang ito kasi polarizing, yung iba ayaw kumain ng kimchi, nababahuan sila. Pero Dahil sa sa akin amoy. talaga, pero pag yung may kimchi na talaga, mapaparami talaga yung Yes. kain mo. Diba? Nako. Masarap. And yung mga kanilang mga side dishes, di ba? Yun, Korean. Siguro ako ay mangungunang-una dyan sa pila dyan. May reservation. May reservation. Ayan, talagang Yeah. mahigpit ang ating mga manager. So, this program, Healthy and Friendly Kitchen, this is not just a simple program. Ito ay kinakailangan ng collaboration. At imagine mo, para ka magtatayo nito ng restaurant. Kasi kailangan mo ng mga chef, kailangan mo ng marunong magluto ng mga, sabi niyo nga, Korean food, Japanese food, yung mga may by theme. At tayo naman ay, we praise God because God has put to us talagang yung mga talents. Kailangan mga singers, kailangan mga lecturers, mga professionals na kailangang mag-lectures. How did the planning, paano kayo nag-planning? Ano yung mga departments, yung mga tao na nag-collaborate dito sa program na ito at gaano katagal nito pinlano? So, bago ito plinano, nagkaroon tayo ng meeting, di ba? Na para magkaroon tayo ng healthy and friendly kitchen muli. And so, in our church, we have various department. Meron tayong ACS, merong women's ministry, meron tayong Personal personal Bible ministry, Bible training. We have this also. And marami po tayong mga department na we collaborated na sa lahat na ating mga ginagawa,
tayo ay we contribute at Amen. in every program na ginagawa natin. At saka sa pagbibili ng mga utensils, nandoon na lahat na nag-iipon tayo na in every department meron din tayong mga pledges na doon din natin kinukuha. Nagko-contribute ang every department na to buy for our utensils na ginagamit din natin sa ating healthy and friendly kitchen. Ayan. Actually, kapatid Riel, parang ilang buwan lang na, but we prayed for this, for this program. And praise God, kasi noong kami ni Ate Joy, actually nag-usap lang kami na, basta, Ate Joy, may meeting daw tayo, so yung mga committee. So, may mga committee. Yes, May mga committee. may mga committee. So, noong nag-meeting nga kasi kami nga yung nailagay na it's a pleasure na maging manager. Alam mo yun, yung nangangarap ko na magkaroon ka ng restaurant. And ito ay restaurant na kasama ang buong church. So, exciting talaga. And that time, nung nag-ano kami ni Ate Joy, so, ano ba yung mga kailangan sa isang restaurant? Kailangan ng chef. Sige, naglagay tayo ng chef. Kailangan ng, of course, may magluluto, madudumihan. So, ganyan. Kailangan natin ng maintenance. So, naglagay din kami ng maintenance. Meron ding Security guard. Yes, security guard. So, sila Sister Tricia nga sila yung in charge doon sa program. So, yung buong program, sila yung mag-ano doon. So, meron din tayong committee doon sa table setting. Yan. Sa At design. yes, sa decoration. At ayan, aking kinagagalak na batiin, ipakilala yung ating magandang designer o decoration department. At siya yung sa table setting at the same time yung mga waitress natin. Ang Miron 6 sa pangunguna ni Sister Lani Ismilio. Ayan. At nagpapasalamat. At alam mo yung makikita mo talaga yung mga kapatiran natin na lalo na yung trial natin noong nakaraang week. Nakita ko sila, wow. Sabi ko talagang makikita mong excited, masaya sila. At after ng ating makikita mo talagang nagligpit lahat. So, praise God kasi dito sa ating church, alam mo yun, yung talagang hindi lang pinagkalooban ng God-given talents, ganun din yung unity. Unity. Amen. Unity. Praise God. So, nabanggit ni Sister Joy na may mga pledges. So, ito ba ay may bayad, libre, o paano ito? Papasok ba sila magre-register and they have to pay? Yung mga gustong makaranas o pumunta dito, syempre may mga food, may mga music, may kung iisipin mo, how much is that? It's like, pagpupunta ka sa isang restaurant, tapos Korean food, and then may music, tapos, di ba, mga friendly at ang ganda ng service ng mga crew, ang iyong expected dyan ay mamahaling restaurant. Pero, magkano ba ang pagpaparegister para maka-avail nung healthy and friendly kitchen na ito? Actually, dun sa napag-usapan namin, there is no exact amount yung registration. Actually, pre-registration siya. Pre siya? Yes, pre-registration siya. But we will put a box, kung ano yung taos-puso nilang idadrop doon, yun naman ay ipagpapasalamat natin. Ibig sabihin, kung ayaw na maglagay doon, okay lang din. No problem. So, Yes. free talaga siya. Kakain ka pa rin. Kakain ka pa rin. Makikinig ka pa rin. Yes. So, free. Yes. Talagang free. Wow, parang hindi ka panipaniwala. Sa Tel Aviv, kung saan ang isang milapipon na yun. Magkano ang kamatis, di ba? And then you will just come and you will eat and be blessed by the program, all for free. Wow. Ano pang hilingin mo dito, di ba? So, actually, nasabi ko kanina, true unity ng ating mga kapatid, di ba? Actually, yung budget talaga ay tulad ng, ito ang head ng women's ministry. Monthly, may monthly pledges ang mga women's. And Sa church they are na? willing, yes, collaboration. So, nakon, magbibigay ka. so ang women ministry department ay willing na
financially donate. support. Ay, Yes. ibig sabihin, meron din naman ACS. Yung ACS, ACS, po ay yung yes. Adventist Community Services. Personal ministry, yung Bible training, meron ding health ministry ang church. Alam niyo, kumpleto talaga yung church natin. And this program is a collaboration of all those various departments. And nakita natin yung unity. And it is very important. Bakit healthy and friendly kitchen? Ano yung pinakang talagang goal? Why this program? Pwede naman tayong lumabas, 'di ba? Ginagawa naman natin, lumalabas tayo, nagbibigay tayo ng books, tayo ay nagbibigay ng kumbaga nagbibigay tayo ng mga pamphlets, 'di ba? Pag minsan nagbibigay din tayo ng food. Pero bakit ngayon yung healthy and friendly kitchen ay yun yung inyong naisip? Ano ang kahalagahan nitong activity na ito? And ano yung iniisip nyo magiging impact nito sa community, lalo na sa ating mga kababayan, mga kapwa Pilipino, mga OFW dito sa Israel? So, unahin natin si Ate Joy. Ate Joy. Pwede ako magbasa ng Opo. Bible verse Opo. na nakasulat dito sa So itong activity na ito ay hindi lang basta inisip niyo, talagang pinag-pray and Yes. biblical, talagang this is talagang nanggaling sa Bible yung principles nito. Yes. Opo. So, sinasabi dito sa Ecclesiastes chapter 2 verse 24, it says here, "There is nothing better for a man than that he should eat and drink, and that he should make his soul enjoy good in his labor. This also I saw that it was from the hand of God." But that's why we said healthy and friendly kitchen. We cannot serve God. We cannot what's this? If we are not healthy, if we are sick. But even though we are sick, we pwede din tayong mag-serve sa Panginoon through worshiping our God. But this is very important na dahil sabi sa Corinthians chapter 6 verse 19 and 20, sabi niya, "What I know ye not, your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and ye are not your own. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's." And sinasabi din doon sa 3 John chapter 1 verse 2 na I pray, brethren, if I am not mistaken, I will read it in 3 John chapter 1 verse 2. It says here, sabi niya dito, "Beloved," sabi ng 3 John verse 2, "Beloved, I wish above all things that through mayest prosper and be to health, even as thy soul prospereth." So, kailangan po na lagi din tayong healthy. Dahil kung doon tayo sa labas kakain, masarap ang pagkain, pero ang food doon is andoon yung lahat na more on sugar, more on. So, whereas here, dito sa ating healthy and friendly kitchen, ang ating pong pagkain is more in health, that we can serve God through our good, that we are in good health. Amen. So, ibig sabihin, this is just an opportunity or option na, we can learn healthy living in this activity To promote or to promote educate. Yes. healthy lifestyle, because dahil bilang mga OFW napakahirap magkasakit sa bansang Banyaga, because parang malayo ka sa pamilya
And then, pag nagkasakit ka dito, no work, no pay. Alam mo yun, pag hindi ka nagtrabaho, wala kang, or mawawalan ka ng trabaho kapag ikaw ay nagkasakit. At ang hirap pumanong trabaho. Then, uuwi ka na may sakit. Diba? So, talagang napakahalaga noong kalusugan at maging aware sa ating kalusugan, gaya ng payo ng Biblia sa atin. So, napakaganda at napakahalaga pala nitong activity na ito. So, Sister Trisha. Bilang karugtungan lang din doon sa sinabi ni Elder Joy, so yung sa 1 Corinthians 10 verse 31, whether therefore ye eat or drink, or whatsoever you do, do all the glory of God. So dito ang ating nais din na i-promote, we are concerned about our health, sabi nga natin, ng bawat isa. So, ipopromote natin dito o ano ba to? Ipopromote. I-lecture. Ile-lecture natin dito kung paano yung mga tama at mga dapat nating gawin para maiwasan natin yung mga bagay na alam nating makakasira sa ating katawan. Dahil alam natin, katulad ng sinabi ni Elder Joy, ang katawan natin ay templo ng ating Panginoon. So, minsan nakakalimot na tayo dun sa mga limitations na talaga namang lalo na ngayon maraming mga iba't ibang uri ng sakit na talagang tumatama sa atin kasi minsan naabuso natin yung ating katawan. And syempre hindi lang dun sa katawan pati syempre dun sa ating spiritual na bilang tayo ay mga OFW, malayo tayo sa ating mga pamilya. Minsan nandito yung mga kalungkutan or so nandito yung healthy and friendly kitchen para makatulong o ma-reach out din kayo. Halimbawa, lalo na kung kayo ay may mga problema na sa pamamagitan ng programang ito, maibsan ng kahit papaano. Hindi man namin mawala yung inyong problema, ay makatulong naman kami kahit papaano na kayo ay mapasaya sa sandaling oras na ilalaan nyo na makasama namin kayo at maipanalangin. Amen. Amen. So, ibig sabihin, ay hindi lang physical health yung ating inipopromote dito. Ibig sabihin, ganun din yung spiritual health. At sinasabi ni Sister Trisha kanina na kung ikaw'y nalulungkot, ay maaaring ito ay maging iyong, kumbaga, outlet. Why? Dito ba ay mayroon kang, is this also an opportunity to meet people na makakatulong sa'yo, makaka-inspire sa'yo, and like to meet a family? Because I want to emphasize, this activity is, I think, hindi lang siya just like, gaya nung pupunta ka sa tayong mga OFW, paglabas mo, pupunta ka sa iyong mga kaibigan, mag-iinuman, mag-video, okay, and then pagkatapos nun, lasing ka, and then nagwaldas ka ng pera, and then hindi nakatulong doon sa iyong problema. Hindi ka talaga tunay na naging masaya. Naibsan yung iyong problema. While here, talagang mararanasan mo yung parang family na talagang na it is not to give you just yung enjoyment nung thrill nung but to help each other. Ibig sabihin, to help each other na i-build up and mas mapalapit tayo sa Panginoon. Di ba? So, yun yung option na binibigay parang nung activity na ito. Okay. Sister Lani, ano naman yung sa iyong masasabi na tungkol dun sa activity na ito na? Actually, sabi ng ating Panginoon, from the very beginning, ang gusto ng ating Panginoon, mamuhay tayo ng may kapayapaan, nang tayo ay walang kapighatian. Although, because dito tayo sa mundong ito, nandun yung mga but, ang ating Panginoon gusto niya tayong mamuhay na maging pantas. Ayan. Maging pantas. Wise, yan. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, doon sa Psalm, teach us to number our days. So our life is so short.
Mm. But the promise of God na yung kanyang plano from the very beginning is to prosper us. Mhm. Yan. And tulad ng paano tayo magiging masaya dito, alam mo, dito sa Israel, malayo yung pamilya natin na sinasabi ninyo nga kanina. And andun yung madaming mga tukso, ang daming mga pwedeng mangyari sa atin na it will, consume yung oras natin na maaling ito ay maging walang kabuluhan. Yung pera natin. So, kasama doon, hindi lang sa health, but hindi lang doon sa how to cope depression, or mga ano yung ating ipopromote. Especially, yung financial management nila. Alam mo, dito, ang dami kong nakikita doon sa Facebook. So, mayroong Pinopost. mga page ang mga Pilipino dito, tulad ng Trabaho Kabayan. Oo. And paulit-ulit na pinopost yung Products. mukha nung tao na yon, yung passport. At nagtatago sila, di ba? At nakakalungkot man na minsan ay hinahabol tayo ng tao dahil sa utang natin. It's because of our lack of Budgeting. knowledge. Paano natin i-ano yung ating financial. Basta tayo, alam mo yung pag sumahod tayo, ay nagustuhan ko yun, ay may bagong ano sa Shein. So, ang dami talagang mga ano. So kung wala tayong pag-iingat, kaya nga sabi sa Bible, doon sa, I think sa Proverbs 22 verse 7, sabi niya, ang mayaman ay nagpupuno sa dukha at ang nanghihiram ay alipin na nagpapahiram. So, tingnan mo ha, kapag tayo ay baon sa utang, tapos yung inutang mo na yun ay winaldas lang natin dahil doon sa ating mga luho. Once lang. Tapos sabi nga, di ba, nakakalungkot man na ang dami nating mga kababayan na uuwi sa Pilipinas ay kung ano yung buhay, akala nila ay pagdating nila ay hayahay na yung kanilang buhay. So una, hindi nila alam yung financial management, kung paano nila ipapadala, basta padala lang ng padala sa Pilipinas. So, gaya nga ng sabi ko, napakahalaga na magkaroon tayo ng kaalaman kung paano natin i-manage yung ating financial. Kasi kapag yun yung isa sa mga problema sa atin, tayong mga Pilipino, di ba? Wala tayong tigil, wala tayong limit sa paggastos. Yan, kahit wala na, nangungutang. Kaya sabi dito sa Proverbs 22 verse 7, ang mayaman ay nagpupuno sa dukha at ang nanghihiram ay alipin ng nagpapahiram. So, 'di ba? 'Yun yung nagiging problema, kaya minsan kung ako'y may utang, tas dahil doon sa hiya kong hindi ko mabayaran yung utang na yun, kung ano yung sasabihin nung nakautangan ko, sinusunod ko, although minsan parang bigat na, ganyan. At saka yun talaga, po mga kapatid, yung tayo ay gusto nating umuwi nang tayo ay may ipon man lang. Alam mo yun? Pagtanda natin, kaya nga pumunta tayo dito para gumanda yung ating buhay. Kalalagayan. Hindi man ganong maging mayaman, pero sana iuuwi tayo na wala nang utang. Naman. Oo, nabago naman. May nangyari. May magandang nangyari sa ating buhay. At yun, isa sa mga programa natin ay yung ating tutulungan yung ating mga kababayan na magkaroon ng maayos na magiging tagapagkatiwala ng mga pagpapala na ibibigay ng Panginoon gaya ng sabi ng Bible. At yun ay isa sa mga, alam mo, kapag ikaw ay stable, hindi man mayaman, pero alam mo yung maayos yung iyong yung iyong financial, may kapayapaan ka, uuwi ka ng malusog na gaya ng sinasabi nila, at meron ka ding daladalang kahit papano pagsisimulan mo sa Pilipinas, at hindi na kayo maghihiwalay ng mga pamilya mo na for long years. Tama. Kasi meron ngang, alam mo, balance din, no? Meron ngang ang daming naipunta sa Pinas, kaya lang pag uwi may cancer. Nako, balance. Pag uwi ay mayroong sakit, yung kanyang pinundar, pagbebenta rin, uubusin din para mag-gain yung health. Samantalang habang nandito, ini-spend yung health, inuubos niya yung kanyang kalusugan para mag-gain ng wealth. Pagkatapos noon, i-spend niya yung kanyang wealth para mag-gain niya yung kanyang health. Diba? So, nakakalungkot. At hindi lang yun. Uuwi sila na buo ang pamilya. Nako. Ang karamihan ay Wasak ang tahanan. Oo, wasak ang tahanan. Diba? Ano yung ipinunta mo dito? Di ba para sa iyong pamilya? And then pag punta mo dito,
uuwi ka, wasak yung iyong pamilya. Di ba? Meron kang bahay, pero ikaw lang titira. Walang iyong asawa, walang iyong mga anak. Di ba? So, nakakalungkot. So, doon sa mga lecture, ay meron din about marriage. Di ba? Yes, About about marriage, about pagpapalaki ng mga anak. Yes. Di ba? So, yun yung mga napakahalagang mga topic na ating usapan. And then, dun sa ating mga kaibigan na, di ba, alam mo, Sister Lani, ang nakikita kung bakit yung mga kababayan natin, yung mga tao in general, they go to like pubs and mga inuman, mga ganyan. They feel belong doon. They think that they can express themselves and sila ay tanggap doon, hindi sila i-judge. Dito po mga kapatid, you will not be judged. Ano, Yes. you can come kung kayo ay, kung anong suot ninyo, kung ano-ano, the church is open. The church is open for fellowship, the church is open for, and we invite each of you to just, experience this activity and meet people who are yung talagang masaya. Ano? Yes. Kaya nga, may mga nagtatanong sa akin, Brother Riel, ikaw ay church. Ay, ano pang na-enjoy mo? Masaya ako. Yes. Actually, that is my enjoyment. At akala kasi nila, hindi masaya pag walang alak. Hindi masaya pag walang video Diskuhan, diskuhan, yes. sayawan, mga ganyan. But kapag nasumpungan mo talaga yung tunay na kaligayahan sa Panginoon, nakasumpong ako ng family, diba, dito sa church. And we want to extend that family to our community. Yes. Diba? Yung family of God. That God is a loving God and you are welcome here sa church. Yeah. Kaya That's nga why, friendly. friendly. Yes, friendly. Healthy and friendly kitchen. Ano? Yes. So you will not be judged here. And we are giving option. Na, alam mo, pag lalabas yung mga kababayan natin, parang wala nang option. Excuse me po. Well, parang wala nang option na parang ang diretsyo na lang talaga nila doon sa inuman, sa galaan o sa ano. Ang ibibigay natin is an option na, there is an option. May iba ka pang pwedeng gawin na you can be happy. Yes. You can enjoy na hindi ka mag-spend ng marami mong pera. You can have true friends na makakatulong sa'yo ma-develop ang iyong character at personality. And hindi ka i-judge at ilalapit ka sa Panginoon. And that's the most important. Yes. So quick na final words, mga kapatid, ating i-invite sinong gusto mag-invite sa ating mga manonood dito sa ating activity na ito. Okay. Sister Tricia? Ate Joy. Ate Joy? Iniimbitahan po namin kayo, aming mga kapatiran na para sa ating healthy and friendly kitchen na hindi kayo ma-disappoint pag nandito kayo at tuwing kada buwan at meron tayong healthy food at meron po tayong yung ating relationship na bilang relation natin sa ating kapwa at ganoon rin po sa ating dakilang Ama. At ganoon din po na para tayo ay lumago sa ating pananampalataya at tayo din ay maging isang healthy. Dahil hindi po tayo makakapag-serve sa Panginoon if we are not healthy. So, kailangan iniimbitahin po namin kayo na dumalo sa aming healthy and friendly kitchen. Free, without cost. Amen. And then, ito ay sa March, again? March 29. At 5 o'clock or 4:30 to 6. Six. Yan, Okay. 4:30 to 6 mag-start yung ating yun yung span ng ating activity. And for more information ay just visit our website. Sa www.itiyakministry.org at ang ating Facebook page na Israel Tel Aviv International Seventh-day Adventist Church. So, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, kayo po ay napagpala ng isang napakagandang episode ng ating Let's Talk ngayon at save the date. Yes. March 29. Ito 4:30. po ay
for reservation, just the first 25 people, I think, na maunang mag-register ay silang ating i-accommodate. So, wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Pag nag-online po, nag-live yung ating website, yung ating page sa website, i-click nyo kaagad yung registration. Yun lang naman ang kailangan ay yung name, phone number, email, at yun lang. So, pag kayo ay nakapasok doon sa first 25, we will accommodate you, we will call you, and see you there, mga minamahal na mga kaibigan. So, God bless po, at sa muling pagkikita sa atin pong Let's Talk. This is Let's Talk about living in Christ. May prayer pa ba yan sa